Samantala, pinanguna naman ngayong araw ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ang ika-21 taong selebrasyon ng Development Policy Research Month na may temang maging makakalikasan at digital para sa higit na matatag, inklusibo at masaganang kinabukasan sa lahat. May ulat si Joshua Garcia. Palawigin ang impormasyon sa publiko sa kahalagahan ng kinakailangang pag-aaral sa paggawa ng mga polisiya sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Ito ang nais tutukan ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS sa selebrasyon ng Development Policy Research Month. May maraming mga forces, mga nangyayari sa buong mundo na maaari makaapekto sa atin. At katulad nun is yung mabilis na pagtanggap sa digitalization. Pagdating din sa green transition, yung maraming mga bansa ang talagang pinopromote na yung clean energy. Ito yung mga kailangan natin sigurong pag-aralan at matignan at yung mga polisiya natin kung naka-align ba sila dito sa mga forces na ito para magamit din natin. Going green and digital o twin transition na kahit patungo na sa digitalisasyon, hindi nakakalimutan ng pangangalaga sa kalikasan. Isa sa mga pagtutuunan din ng pansin ng PIDS ay kung papaano maihahanda ang mga mamamayan, partikular na ang mga manggagawa sa artificial intelligence o AI na naganap na ngayon sa buong mundo. Kaya rin namin ginawa itong TPRM at itong topic na ito for this month ay para first is to disseminate the information at pangalawa is to encourage government agencies and the private sector, the public sector na pag-aralan, paghandaan itong mga two forces na ito. Katuwang ang NEDA, CSC, PIA, DILG at iba pang concerned government agencies na may kanya-kanyang papel na gagampanan sa research on policy making ng PIDS, gaya ng Department of Information and Communication Technology o DICT na may mahalagang kontribusyon pagdating sa digitalization, partikular na sa cybersecurity. Tuloy-tuloy naman yung ating mga ginagawa for the different aspects of national ICT. Included naman yan sa plano natin sa Digital Government Master Plan. Yung sa National ICT Development Agenda, kasama rin yung ICT Resiliency. Samantala, alinsunod sa Proclamation 247 ng Malacanang noong Setyembre taon 2002, ang DPRM ay sinasagawa para hikayatin ng Philippine policymakers, government leaders, maging ang publiko na makita ang kahalagahan ng policy research na sumusuri sa tunay na kalagayan ng mga komunidad at tugunan ang mga pangangailangan para sa ikauunlad ng bansa. Joshua Garcia, para sa Bayan. Paubos na ang supply ng monovalent vaccines, ang bakunang ginagamit para sa first at second dose na para sa original strain ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, base sa kanilang inventory, ang Calabarzon na lang ang may natitirang supply nito. Aniya noong nakaraang linggo ay nasa 200,000 na lang ito at posibleng naubos na rin ngayon. Bukod dito, halos ubos na rin ang bivalent vaccine, ang bakuna para sa original strain at Omicron variants na bukas para sa healthcare workers, senior citizens, immunocompromised to may comorbidities. Paliwanag naman ni Tayag pagdating sa monovalent vaccines. Wala na kaming bibilin. Sa ngayon, ang alam ko wala nang bibilin. At kung ano man yung mga bagong lalabas na bakuna at ang rekomendasyon nito ay para sa first, second or third. So ibig sabihin, yung hindi nakatanggap ng kahit isa dalawa, hindi na sila mababakunahan. Umaasa kami sa daming mga nabakunahan sa ating bansa ay sapat na yon.